Walang habas na pinagahampas ang asong yan sa barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Kahit nakalayo na, kumuha pa ng iba pang pamalo ang lalaking senior citizen para muling sakta ng aso. Ayon sa nakasaksi, sinubukan pa niyang pigilan ang lalaki. Itatakbo pa raw sana niya sa veterinaryo ang paggalagalang aso pero namatay na. Depensa naman ng nanakit, akma siyang kakagati ng aso. Pero duda riyan ng isang animal welfare group. Nagaya na sila ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act laban sa senior citizen. Isa ring kontraktor ang bagong may-ari ng kontrobersyal na luxury car na binili umano ng mag-asawang Diskaya dahil na may kasama itong payong. Naisubasta ang sasakyan sa halagang mahigit 29 million pesos. May report si Maki Pulido. The winning bidder for a sale at 011-2026, Igorot Stone Kingdom Incorporated. Sa bid na 29,026,000 pesos, nakuha ng kaisa-isang bidder na si Pio Veloso ang Rolls-Royce Cullinan ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya. Ngayon na lang, sa ikatlong public bidding ng Bureau of Customs, matagumpay na nasubasta ang kontrobersyal na luxury car. Mahal yung payong. Tulad ng mag-asawang Diskaya, binili rin niya ang sasakyan dahil sa payong na anya'y paalala ng katiwalian sa bansa. This Rolls-Royce opened the floodgates, no? Opened the national interest kung bakit dahil sa payong bibilhin. Pero our first purpose is to save it from eventual destruction if ever, and to preserve a piece of history nga that this car is historical kasi nga it opened the floodgates of the interest of the nation to this rampant corruption. Founder at CEO ng Igorot Stone Kingdom sa Baguio City si Velasco at pag-iisipan daw nila kung i-display ang sasakyan sa theme park. Si Velasco isa ring kontraktor. Sa dokumento ng DPWH ang PG Velasco Construction kung saan General Manager si Velasco ang nakalistang kontraktor sa isang rehabilitation project ng kalsada at drainage sa Baguio City. Kahit fully paid na ang nanalong bidder dito sa Rolls-Royce ay hindi pa nila ito maiuwi. Isang dahilan, kailangang maklear muna ng bangko ang checking ipinambayad sa Bureau of Customs. It will still have to undergo clearance, no? Mag-issue pa ng gate pass. We'll also coordinate with LTO. Wala namang nagbid sa 7 iba pang luxury vehicle ng mga Diskaya, maging sa 2 Bugatti Chiron na konektado naman sa Pogo. Dahil nakailang failed public bidding na ang mga sasakyan, pinag-aaralan ng customs na tumanggap na ng direct offer. Ibig sabihin, imbes na magtakda ang customs ng presyo para sa bidding, ang interesadong buyer na ang mag-aalok ng presyo. Kung ganitong failed siya ng failed, and alam nyo naman, kapag tumatagal yung sasakyan sa exposed under the elements, nagdi-depreciate lang siya, we have to yun yung balance na kailangan naming i-determine, no? Sa February 25, nakatakda ang susunod na public bidding. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. May palitan umano ng mensahe sina Pangulong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa flood control projects. Ipinakita raw yan kay Congressman Antonio Tino at sa iba pang kongresista ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. May report si Tina Panganiban Perez. Kahit tuluyan ang ibinasura ng Kamara ang 2 impeachment complaints laban sa Pangulo, hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na endorser ng ikalawang reklamo. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, may ebidensyang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa kickbacks mula sa flood control projects. Yan ang umano'y palitan ng text messages ng Pangulo at ni dating Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadali natin sa
2 billion dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Matatanda ang si Bersamin ang itinuro noon ni dating Congressman Zaldico na nagkumpirma sa kanyang may pinapa-insert umanong 100 billion pesos si Pangulong Marcos sa budget. Si Bersamin din daw ang nagbigay kay Ko ng listahan ng mga pinasisingit na proyekto na mula umano sa Pangulo. Tahasan na itong itinanggi ng Malacanang noon. Ayon pa kay Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries including one delivery of is it around 2 billion ganon in an armored van, di ba? Sabi ni Tino, nakarating din kay Congressman Edgar Erice at iba pang kongresista ang palitan ng mensahe. Ang nagpakita raw ng messages, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Isa nga po si Congressman Leviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apa. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. Sinubukan ng GMA Integrated News na kumpirmahin ito kay Leviste. Pero sabi lang ni Leviste sa kanyang social media post, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni Tino at Erice. Kinumpirma naman ni Erice sa isang text message na ipinakita ni Leviste ang palitan ng messages ng Pangulo at ni Bersamin. Anya, natakot daw si Bersamin na maging fall guy kaya gumawa ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Batangas. Nagpakita pa raw si Leviste ng CCTV footage ng pagdating ni Bersamin at ng ilang abogado sa bahay ni Leviste. Pinag-aaralan daw ng grupong makabayan kung paano pa magagamit bilang ebidensya ang text messages. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Giit naman ang Malacanang, walang katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo na mula raw sa mga nais magpatalsik sa kanya. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, may panibagong warrant of arrest laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ipinaaresto ng San Pablo Regional Trial Court Branch 29 si Ang at 5 iba pa para sa mga kasong kidnapping with serious illegal detention. Wala pang pahayag si Ang at ang 5 iba pang subject ng warrant. Ito na ang ikatlong arrest warrant laban kay Ang kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Ipinaaresto rin siya ng mga korte sa Santa Cruz, Laguna at Lipa, Batangas. Patuloy ang pagtugis kay Ang na itinuturing na most wanted at armed and dangerous ng DILG. Huli ang isang technician sa Agusan del Sur na bistadong ikinalat ang pribadong video mula sa ipinaayos sa kanyang cellphone. May spot report si June Veneracion. Hindi customer, kundi mga pulis ang nagsadya sa bahay ng cellphone repairman na ito sa Habonga, Agusan del Norte. May cyber warrant ang lalaki, kaya nakita sa kanyang cellphone ang mga pribadong video ng 15 anyos niyang customer. Bago niya ito sinauli, ito ay kinalikot niya muna. Nang sinauli niya, after several days, kumalat na sa barangay, sa pamilya at sa school yung video ng biktima. Gumamit pa raw ng anonymous account ng suspect para ipakalat ang video sa isang group page. Ang girlfriend ng biktima na kasama sa video, nagsumbong sa PNP Anti-Cybercrime Group. Walang pahayag ang suspect. Sa Novaliches, Quezon City naman, huli ang 26 anyos na lalaki na nangikil umano sa kanyang ex-girlfriend
kapalit ng hindi pagpapakalat ng masiselang video at larawan. 3 buwang nagkarelasyon ng dalawa at naghiwalay noong Nobyembre. Aabot sa 20,000 pesos ang naiabot ng biktima sa sospek. Pero hindi raw nakontento ang sospek at nangikil pa ulit ng dagdag na 20,000 pesos. Ilang beses na raw ginawa sa kanya, parang nakakadalawang beses na sa kanya at ito parang pangatlong beses na hiningan siya. Kaya yun nga, napagpasyahan niya na ipahuli na itong ex-boyfriend niya. Bluff lang po yun. Wala po ako talagang record. Sabi niya po kasi tutulungan niya po ako. Sa motel naman na ito sa Guadalupe, Makati, naaresto ang lalaking inireklamo rin dahil sa pananakot sa kanyang ex-girlfriend. Binanggit ng suspect na kung hindi siya makikipagkita at makikipagtalik uli, ay i-upload sa internet at ipapadala ang kopya ng video na ito sa napakarami pang kakilala ng ating complainant. Na-recover ang cellphone na gamit ng suspect. As much as possible, kung pwede, sana hindi na nire-record. Diba? Kasi pag nire-record mo yan, hindi mo masisiguro kung ano mangyayari sa cellphone o sa device kung saan ito nakasave. Pangalawa, kung magkakaroon ng pagkakataon na manghihiwalay sila, ay may tsansa na in order to get even o kaya mag-coerce itong subject, ay magbanta na ipapadala ito o kaya ipapakalat ito. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gustong imbestigahan sa Kamara ang umano'y operasyon sa Pilipinas ng convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. Sa House Resolution 762 na inihain ng Makabayan Bloc, kabilang sa mga dapat maimbestigahan ang lawak at itinagal ng operasyon at network ni Epstein sa Pilipinas at kung may mga Filipino agency o service provider na nagtrabaho para sa kanya. Sa inilabas na mga dokumento ng US Department of Justice, nadiskubreng may team umano si Epstein sa Pilipinas na nakatokang linisin ang kanyang pangalan at burahin ang mga bakas ng kanyang krimen sa internet. Inaresto si Epstein noong 2019 dahil sa pang-aabuso sa mga minor de edad. Natagpuan siyang patay sa kanyang piitan kalaunan. Palasyo, itinanggi ang ikinakalat ng ilan na may colon cancer si Pangulong Bongbong Marcos. Nakasisira daw sa imahe ng Pangulo ang ganitong mga walang basihang chismis at maaari ring makaapekto sa ekonomiya ng bansa. 16 na LGU officials ng kalayaan sa Pagasa Islands na nagdeklarang persona non grata sa Chinese ambassador, bawal na sa mainland China, Hong Kong at Macau. Hindi naman natinag dito si Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albaida na kasama sa listahan. Ikinararangal daw niyang manindigan para sa bayan. Hiling ni dating Senador Bong Revilla na mag-inhibit si Associate Justice Miranda sa kanyang malversation case, tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division. Sabi ng korte, bigo si Revilla na patunayan ng anumang aksyon ni Miranda para sabihing biased ito. Dahil wala ring maipakitang ebidensya, haka-haka lang daw ang tinukoy ni Revilla na inimpluwensya ng maestrado ng kanyang kapatid, na abogado ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang kampo ni Revilla kaugnay rito. Sinampahan na ng kasong administratibo ang Allison Shipping Lines na may-ari ng lumubog na MV Trisha Kirsten Street. Gayon din ng ilang tauhan ng Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina. Base sa ulat ng PCG at Marina, overloading at overcapacity ang dahilan ng trahedya. Tinansya lang din daw at hindi tinimbang ang bigat ng mga sasakyan na sinakay sa barko. May kakulangan din sa competence o kakayanan ng mga tripulante. Sinibak naman ng ilang tauhan ng Marina at PCG Region 9. Pinag-aaralan din ng Transportation Department ang paghahain ng criminal charges laban sa kumpanya at sa mga tauhan ng PCG at Marina. Suspendido na rin ang accreditation ng Orient Industry or Orient Registry Shipping na tumingin sa kalagayan ng MV Trish Kirsten 3. Ngayong araw, isa pang bangkay ang na-recover mula sa lumubog na barko. Kaya umakyat na sa 52 ang bilang ng mga nasawi. Ruro Madrid may appreciation post sa girlfriend na si Bianca Umali na namaalam sa kanyang karakter sa Encantadia Chronicles Sangre. Kagabi, umani ng papuri ang sakripisyo ni Sangre Terra para pangalagaan ang brilyante ng lupa at ang buong Encantadia.
Para sa Kapuso Prime Gem, kulang daw ang salitang salamat sa fans at sa mga bumubuo ng Telefantasia para mabuo ang kanyang journey as Tera. River Cruz, isa sa bagong dance authority ng bagong season ng Stars on the Floor. Excited din ako na makapag-judge, and especially itong season 2, ibang level din to kasi Sa Fast Talk with Boy Abunda, nagbigay rin siya ng clues sa ilang magiging celebrity dance stars. isang Kapuso leading man, hot daddy to. Meron din tayong isang multi-awarded actress, isang heir to the dance royalty, isang Pinoy pride na Asian idol naging member ng isang K-pop group sa Korea. Isang former member ng OG girl group ng bansa. Di ba nga, Get Out! Nagbabalik rin with a brand new season, ang reality show ni Heart Evangelista na Heart World. Isa siyang roller coaster this season, but that's the beauty about a reality show is that you really present what's really happening, and I'm prepared to present that. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.